Hindi pa yung boto. Hello! Hello! Hi! Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. At sabi ni Lord, tayo ay magkasiyahan sa kanyang presensya. Basahin po natin ang Psalms 100, verse, maikli lang to, 1 to 5. Okay, so babasahin ko na lang po. Psalms 100, verse 1 to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Alam niyo po yung shout? Ha? Siyempre. Verse 2, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. O, alam niyo ba yung gladness? Masaya. Yan. Because, know that the Lord is God, it is He who made us. Sinong gumawa sa atin? Ang sabi ng Biblia, ginawa tayo ng Diyos. And we are His people, the sheep of His pasture. So, walang sinabi rito kung ikaw lang ang anak ko, ikaw lang ang anak ko. Lahat tayo ay people na ginawa, person na ginawa ng Panginoon. Siya yung shepherd, tayo yung mga tupa. Okay, so, ang bilin niya, pag tayo ipapasok sa kanyang presensya, nakikinig ko ba? Sa verse 4 po, 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. So, may pagpapasalamat sa ating puso. Hindi tayo pumunta rito para, magreklamo. O, diba? Sabi, with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Bakit? Sabi sa verse 5, the last verse, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Generation natin ngayon, may nakaraang henerasyon at meron pang mga susunod sa atin. So, yung kanyang faithfulness, yung kanyang, ano bang Tagalog doon? Katapatan, ayan. Tsaka yung pag-ibig niya ay nananatili, hindi yung nawawala. Okay, amen ba? Amen. So, tumayo po tayong lahat at papurihan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit ng kanyang mga awitin. Nilagyan lang ng tono yung mga lyrics niyan para papurihan natin siya. Okay? So, sana nakinig ho kayo doon sa binasa kong verse. Okay? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo, Sister Dayan? Oo nga, awitin na may ganak at may tuwa. Ibigay natin yung best natin sa ating Panginoon ngayong araw na ito. Okay. So, yun. Awitin po natin ang langit. Diyan po tayo pupunta sa langit. Masaya pa kayo?
puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Luwalhati ng iyong mukha, sumasayaw ka, sa galak tumatawa, nananapit na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Hallelujah, Lord God, Jesus. Narito ngayon, naghihintay, inaasang-asang presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik, nananabik na makita, luwalhati ng iyong mukha, sumasayaw ka, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Masayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyon. Bless your name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise Him. Hallelujah, Lord God. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patuloy po natin siyang sambahin.
running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. It's running after me. So my life you have been faithful. Yes. Into my life you have been so, so good. With every breath that I take, I will sing all the goodness of my life. Hallelujah. Into my life you have been faithful. Thank you, Lord. Into my life you have been so, so good. With every breath that I take, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of my Lord. I will sing of the goodness of God. Tayo po ay alam Diyos na labis-labis po ang ating kasiyahan sa puso na kami po ay lagi kong nagpuli, nagpasalamat sa iyong kabutihan at pagkakaan po ay ginawa niyo sa aming buhay. Kaya bawat isa po sa amin, kami po ay humihingi ng pagkakabaral sa aming mga nagpapang pagkakulang kasalanan. Kung insasasad po sa aming puso na tunay kami pinagpapakumbaba sa harapan, humihingi po ng kapatawaran. Maraming salamat po sa kapatawaran po. At ngayon po, kayo po ang Diyos ang aming kaligtasan. Pagpapalain po ang bawat isa sa amin, mga bata, mga nanay, mga lola, mga kabataan, mga estudyante, mga sa pag-aaral. Salamat. Salamat po yung hindi po sila pakisambahin pagmamahal pag-ibig sa inyo, Lord God. Maraming salamat po sa iglesia, ibinigay niyo po sa amin, Lord God, sa aming sa leaders, attenders, mga members po, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming pastor na magbibigay po ng mensahe na nagagaling po sa inyo, Lord God. Kaya bawat isa, Lord, buksan niyo po ang aming puso at isipan ng habang siya po'y nagsasalita na nagagaling sa inyo, Panginoon, God. Nawa po, ang puso at isip at mabuksan po Panginoon na makikinig upang ito po ay maging kapabay sa amin habang kami po'y nandito, Panginoon. Ang maging maayos at malinis ang buhay po namin sa inyong harapan. Pagsunod din po sa inyong kalooban. Kaya maraming salamat po sa umaghapon, Lord God. Salamat po sa biyaya at pagpapala na ibigay sa aming buhay. Bakit ang aming buhay ay galing sa inyo, Lord God. Salamat po. At dalangin po namin ito sa dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo magsipo ay i-welcome natin ang bawat isa. Pagod na ba? Pagod na. Batiin natin ang ating mga hindi natin na mahal sa Panginoon. And welcome back po sa ating mga kapatid. Ayan.
Open po yung ilaw. Medyo na po na. Mga kids, medyo open. Ating pong announcement. Yan, welcome dun sa ating mga youth. Ayan, dami natin youth ngayon. Youth pa din. Welcome you and we miss you. Ayan. Okay. Medyo nagkulang tuloy yung upuan. Mga kids, kalog na lang kayo. Ayan, ang ating announcement, ang worship service natin is every Sunday from 4 p.m. to 6 p.m. Ayan, alas 4. Meron tayong prayer meeting na at ino-open na natin ito sa gustong sumama sa ating prayer meeting every Wednesday from 6 p.m. to 9 p.m. So, yan natin lahat dinadala ang ating mga kabigatan, mga prayer requests. Ayan. Sana po ay dumalong tayo dahil ito ang pinakapuso ng ating pagsamba sa Panginoon, ang panalangin. Amen ba? Amen. Yung mga nag-amen, nananalangin lagi yan. O, diba? Okay. Exam team practice every Saturday from 5 p.m. to 8 p.m. Okay. Kung sino man merong gift sa pag-awit para sa Panginoon, bukas pa rin po kami sa mga gustong mag-song lead. Ayan. Ito ang ginagawa ko, song leader. May boses naman po kayo para ialay sa Panginoon. Pwede yun. Kung talaga meron kayong kabigatan na pagsilbihan ng Panginoon. Ayan. Sa pamagitan ng pag-awit. At yan, meron po kaming nananawagan po kami sa Mark Volunteers for Music. Ano ba ang any instrument? Any instrument, gitara. Wala pa tayo namin, yun lang ang beatbox. Ayun, punta tayo kay Brother Lee. Nag-apply ito. Junior band, pwede yan. Junior band. Backup singers. Yan. Gusto ni DL Makasyon. Mga self-group ni Joey yan. Ayan, meron kayong pinagkalooban kayo ng Panginoon ng magandang boses. Ayan. Give it back to the Lord. Okay? Kung kayo naman po ay dumarami ang pera, give it back to the Lord. Then, by offering. Ayan. Ang dami pwede natin paglagyan ng ating mga talento at mga binigay ng Panginoon para sa atin. Amen ba? Amen. Pwede rin sa sayaw. Gusto ko rin magkaroon kami ng yung sa pagsayaw kasi mag-choreograph ng mga special number na using the tambourine or what. Pwede rin po yan. So, may talento kasi kayo sa pagiging choreographer. Ayan. Magtuturo kayo ng sayaw. Yung mga youth dyan. Mahilig kayo magturo. Ayan. Diba? Okay, turuan ng turuan. Tanungin niyo yung sarili niyo. Ano ba ang aking gift? Ayan. Okay? So, ano ba? Ministry, ushering. Ayan. Walang nagwe-welcome dun. Andiyan na ba si Sister Crisel? Sister Crisel. Okay, so kailangan din ng ng assistant para mag-greet dun sa mga napakarami nating uma-attend. Well, dadami tayo in Jesus' name. Okay? Amen? Dadami tayo dahil gawain ng Panginoon to na hindi naman pwedeng mamamatay. Kasi
tayo ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. So, dapat i-share natin ito sa mga taong di pa nakakilala sa Kanya. Amen ba? Amen! Keep on inviting. Pag tayo sa una, invite niyo pa rin. Dalawa, tatlo, hanggang magsawa. Hindi, with prayer naman sasama yun. Oo, makikita niyo yan. Dati, yan, Sister malagi ito yan, pero andito na. So, kontakin niyo lang kami si Sister Shelo, Sister Crisel nandun. Yun lang po ang ating announcement. Sister Crisel, doon tayo sa office. Madramaligog na nagawa mo. Ayan, good afternoon po sa ating lahat. Magandang hapon po, mga sister. Kumusta naman kayo? Okay naman? Okay naman po ang iyong mga buhay? Happy naman kayo? Always. Okay. Kung may mga Bible po kayo, mga hawak? Okay. Cellphone na lang. Wala rin. Okay, so, kung may mga Bible po tayo, makibukas po tayo sa Malakay chapter 3 verse 10. Aking pong babasahin sa wikang Tagalog. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po ba? Amen! Alright. Naranasan niyo na po bang gipit na gipit kayo pero sinurprise kayo ni Lord? Maraming beses na. Sino dito yung maraming beses na nakatanggap ng surprise kay Lord? Amen! Ayan. Lahat naman po tayo. Diba? So, dapat pagising natin sa umaga pa lang, nagti-thank you tayo kay Lord. Nagpapasalamat tayo sa ating Diyos Ama na si Jesus, si Lord. Amen? Amen! Ayan. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Dumako na po tayo sa awitin na ipapaawit po ni Sister Diane. For me, Jehovah Jireh, my provider is grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs, according to His riches and glory. He gives in angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, Jehovah Jireh cares for me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ayan, isa bang nakasabalakpak para sa ating Panginoon? Ayan. Yun pong ating offering, pwede nyo naman po ihulog na lang po dito, direkta. Pakihulog na lang po dito. Mamaya na lang. Pakihulog na lang po dito yung ating tithes and offering. Ayan. Ayan, dumako na po tayo. Maghahandog po
ng isang magandang awitin ang lahat ng staff ng JTCS para sa ating Panginoon. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi, doon ko sa ibabaw. Pwede mo. Sa ibabaw. Hindi ka tamatay. Dapat ba yan? Diyan. 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 Jomari. Ganun ka.
Galing ang ano natin eh. Praise the Lord. Akiyo, pakupo si King dyan at siya. Dako naman po tayo sa ating Doon ka na lang natin. Antukin mo na si Bembe. Okay, yung mga bata, pwede po doon sa likod. Ayan. Under kay Teacher Edith. Tayo po na nandito ay manda na po sa ating pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Amen. O, yung mga bata, pwede na doon sa kabila. Natawagan ko po si Pastor Tomas Aquino. Magandang hapon. Magandang hapon. Kamusta na po kayo? Mabuti po. Dalawang Sunday akong wala. Pagkat may 4th and 5th Sunday. And ngayon po ay first Sunday ulit. Okay. Sino nakaalala ng huli kong tinalakay dito? Si actually po, minsan, ano kayong tinalakay ko na nakaraan? Sino sa inyo nakaalala? Ingat. Bibigyan ko yun ng gift. Buti na, wala nakaalala. Basta Yan. Pinagpalang tupa. Ayun, pinagpalang tupa. Okay. Meron din ako And then, ngayon po ay hindi po tupa, hindi rin po kambing, but mga sanga. Yan. Or branches. Okay. Ito itatakay natin sa John chapter 15, 1-17. At ang title po ito ay Intentional Living. Okay. Sino sa inyo ang nagsabi na seryoso ang God sa buhay niya? Seryoso ba si God sa iyo? Ayan, natin. O talaga bang di mo alam kung si God ay seryoso sa iyo? Kumbaga sa aking ama, magulang po seryoso sila para alagaan ang kanilang mga anak. And ano po ba na kung paano seryoso ang ating mga magulang ay higit na seryoso ang ating Diyos para sa atin. Amen? At bago tayo tumuli sa mensahe, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we ask the Spirit to be upon us. May word and salita mo ay mahayag, malulahati ka, Panginoon, at turuan mo aming puso na maramdaman at maranasan ang pagkilis mo, Panginoon. Sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Si God po ay seryoso sa atin talaga. And then, alam po natin na talagang kung paano siya ang ating shepherd, and we are His sheep, talagang inaalagaan tayo. Hindi niya hayaan na tayo po ay mapahamak. Kung tayo man ay nawala, feeling niya sa kanyang paningin, ano kung gagawin niya, hahanapin niya bilang ating shepherd. At tuloy niya, papadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Ganyan naman sa talatang ito sa John 15, ay tinalaki nito ang si God, the Father, sa pong gardener, sa pong tagapag-alaga, no? And also, Jesus Christ, the vine, yung puno. And we, yung po mga Kristiyano, tayo mga anak ng Panginoon, tayo po yung mga sanga. Ayan. Kaya makikita pa dito na si God the Father, He is the gardener, tagapag-alaga ng bukirin at ang kanyang mga alaga yung mga halaman, yung mga puno. At kung si God the Father ang siyang tagapag-alaga ng kanyang tinatawag na puno o kanyang pong inaalagaan na vine, at hindi po ba napapabayaan ng God ang puno o halaman na kanyang alagaan? Hindi po. Hindi po ba? Tala ko po, no? Pag ako po ay tanim doon sa aming bahay, pag ako ay aalis ng ilang araw, binibilin ko sa aking mga anak ko, sino mo na yun doon? Please, diligan niyo po yung alagang kong halaman. So, pag hindi na diligan nilang araw na pag-summer, ito ay maaaring mamatay. Dito po si God the Father is the gardener, and Jesus Christ is the vine, sa po yung puno, and we are the branches. Okay. Ano bang plano, sino sa inyo ang sabi na ang bunga ko ay totoong bunga na gagaling sa Panginoon? Okay. Example, kung kayo po ay nakakonekta sa isang puno ng mangga, ano ang inyong bunga? Mangga, di ba? Hindi pwedeng maging satol, di ba? Kung kayo naman po ay isang tunay na nakonekta doon, bilang ang God the Father, ay hindi niya hayaan na manatili ka lang na mayabong. Ang mayabong is maraming mga dahon, kundi
gusto niya lalo yung magkaroon po ng mga bunga. Okay. Pag natin masahin yung verse 1, actually po, pero po mga bagay na makikita rin ito kung paano kaseryoso ang ating Diyos Ama kung paano tayo alagaan. Amen ba doon? So, yung katabi mo, sino nag-aalaga sa'yo? May nag-aalaga ba sa'yo? Gumaganda ka araw-araw. Yan. Expert ka yata. Papa. Okay. Sabi nyo, number Ikaw, one. sino nag-aalagat sa'yo? Okay. God intends for us to bear much fruit. Okay. Ang gusto ng God sa atin, ang kanyang intensyon, no, ay para tayo ay mag-bear ng mga bunga. Sabi niya sa verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang kakapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at ilinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Siniro po ito kapag-alaga? Ang tatay niya, no? O kada father, no? Nag-aalaga, no? Ng puno. Inaalis niya ang mga sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at ililinis ang mga sangang nagbubunga. Okay. Ibig sabihin po noon talagang God the Father is very serious, no? Na talagang alagaan niya ang bawat sangang tulad natin. Sapagkat sa pag-aalaga niya, gusto niya, no? Na tayo ay magbunga. Pero sa ating nabasa rito, hindi lang basta bunga, kundi tayo magbunga ng sagana. Sabi mo, magbunga ng sagana. Okay. Sino sa inyo ang gusto na ang kanyang tanim ay maraming bunga at maraming matamis, sarap, mapitik. Siyempre, lahat po tayo gusto. Kada pa also, no, gusto niya talaga na ang bawat Kristiyano ay magkaroon ng maraming bunga. Kumbaga, ang lahat ng Kristiyano, lahat ng panampay Kristo, ayaw niya lang na manatiling nakaupo sa Kanya, kundi gusto niya na ang isang ito ay magbunga. Maaaring ngayon, hindi ka pa nagbubunga bago ka ng Kristiyano. Nagsimula pa lang. At may mabay kang dapat gawin. Kailangan mong magpayabong, at siyempre magpalusok. At darating ang oras, gagawin ng ating Amang nasa langit na tayo po ay linisin, tutulan ng mga sangang hindi namunga at para tayo ay mabunga ng sagana. Ang tanong ngayon, kayo ba ay nagbubunga ngayon? Mayroon ba kayong bunga? Totoo po, lahat po tayo may bunga. Pagkat mayroong nakikita sa atin, mayroong naririnig sa atin, may nararamdaman sa atin. Ang tanong ngayon, anong klaseng bunga ang nakikita, nalalasahan ng maraming tao na kapalibot sa atin? Hindi nyo kaya? Ang asim ng mga tao nun? Bakit? Nakasimangon. Ang asim ng kanyang ngiti. Ano pa ba yung mga bunga? Tingnan mo yung mga bibig niya. Namumulaklak. Anong klaseng bulaklak? Ano lumalabas? Ito ba? Ibig sabihin po, mga lahat ng tao, actually, namumunga. Pero, ang bunga ay kanino galing. Sabi niya noon, God the Father is the gardener and Jesus Christ is the vine. Yung pinakapuno ko sa nakakabit yung mga sanga, and we are the branches. And what kind of puno meron po tayo, dapat yung ating bunga. Kaya, ang God the Father is very excited, no? Na itong sangan to ay magbubunga na galing doon sa puno, that is Jesus Christ, na kanyang anak. Kaya mahalaga po na tayo po ay mamunga. Maaaring tayo may bunga yun na hindi karapat-dapat, no? Ano gagawin natin? Alisin po natin yun. Okay? Kaya sabihin mo, nais ng God na ikaw ay mamunga ng sagana. Sabihin mo. Nais ni God na mamunga ng sagana. Huwag yung bungang hindi maganda. Yan. Okay. Pangalawa, ito na yun. Sino ba yung mga taong nagbubunga? Sino ba yung taong talagang inaalagaan ng God the Father na siyang patuloy na pinupruning niya, pinuputulan ng mga sanga at inaalagaan? Sino ba sila? Okay. God called us to abide in His Son. Sino yun? Yung mga taong nakakapit, connected, nananatili sa Panginoong Jesucristo. Okay. Actually po, tayong po mga Pilipino, ay di talaga dapat tayo kabahagi, no? Na pinili ng Diyos, ang mga Israelites, mga Hudyo. Ngunit sa dakilang pag-ibig ng Diyos, no? Tayo ay, ginawa? Tayo ay tinanggal at inupong sa
puno, yung ating Panginoon si Kristo. Sabihin po, at tayong mga Pilipino ay inugpong, nagkaroon po ng tsansa na maging kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. At bilang Pilipino, hindi lahat ng Pilipino ay mga sanga ng Panginoon, di ba? Yun lamang connected or attached, sila lamang yung mga nakakapit sa ating Panginoon. Sino-sino yung mga tao nakakabit sa Panginoon? Sino ito ang nakakabit sa Panginoon? Taas sa kamay. Amen. Sila yung mga nanampalataya sa ating Panginoon sa Kristo na siya lamang ang tanging Panginoon at tagapagligtas at wala ng iba. Si Jesus ang daan ng katotohanan, siya ang buhay. Dahil sa Kanya tayo ay nabilang sa kawan ng ating Diyos. Amen. Amen. Kaya lahat ng nanampalataya kay Jesus, na si Jesus lamang ang Panginoon at tagapagligtas, sila ay mga sanga at galing sa Panginoon. Kaya masarap ang kalagayan natin, no? Ba't hindi lang po dapat tayo kumonekta, no? Kundi manatiling nakakonekta sa Panginoon. Marami mga sanga, no? Pag dumaan na bagyo, ano nangyari? Nababali, hindi po ba? Nawawala. Minsan mga Kristiyano po, no? Sa kabila ng bagyo ng buhay nila, ano nangyari? Wala na. Nasaan na si brother, sister? Pinawala po kanina, hindi aatin daw siya. Ayun, binagyo. Yun, ayan, dinagit ng ibang mga agila. But the truth is, if you are truly Christian, you will remain in Christ. Amen. Amen. You will abide, mananatili ka sa Panginoon. Ano man mangyari sa buhay. Amen? Amen. Sa pag-iman, maputunan ka ng ibang sanga. Diba? Kasi maraming sanga, hindi may sanga pa, diba? Kung malagas ang mga dahon mo, huwag kang mag-alala. Ikaw ay nakakonekta pa rin sa Panginoon at hindi kanya papayan. Amen? Sabi nun, no one can separate us sa pag-ibig ng Panginoon. Amen? Amen. Walang sinuman. Sa pag-una, siya po ang dahilan kaya tayo nakasama sa bahagi ng katawan ni Kristo. At dahil sa kanyang pag-ibig, walang sinuman pwede umagaw sa atin kay Kristo. Amen? Meron bang umagaw sa inyo para mawala kayo sa Panginoon? Meron bang tumutulog sa inyo o kaya merong bumahat sa inyo? Huwag ka na dyan sa Panginoon yan. Dito ka na lang, masaya, happy-happy, araw-araw. Diyan, mahirap. Nagsakripisyo every Sunday ang init niyan. Ito, init pa rin, di ba? Oo. Okay, maglalang next time, malakas na yan. Lalagay na ito, di ba? Amen? Kasi sabi natin, Lord, ituloy po, naalala ko noon, kami po yung may mali po simbahan. Ganito po. Sana lang po na maliit. Lord, give us a place. Nag-pray kami. That day, God gave us a 216 square meter na lupa. Amen? Amen. Alam ko nyo, mag-pray at maghanap. Amen? Hindi lang pray ng pray, no? Kundi maghanap. Pag sabi mo, Lord, we will provide. Therefore, hanapin mo, provide ng Lord. Dali na, tumigil na sa lugar. Nakita ko na, Pastor. Nakita mo na pala? Nakita ko Praise na. God. Dayansa lang natin. Amen. Kung tayo ay manatili sa Panginoon, amen? Kung ang simbahan ito ay manatili sa Panginoon, magkakaroon tayo ng mabagay na ibibigay ng Panginoon. Amen. God will provide, God will give everything. Ang tanong ngayon, totoo ba tayo na nanatili, nakakapit sa ating Panginoon? Ano man maranasan natin? May magbubuli man sa atin, manunod sa atin, may pupunta sa atin, mananatili pa rin ba tayo sa Panginoon? Amen? Ano bang meron tayo na tayo nakakabit sa kaliwanagan o sa kadiliman? Diba ba? Kaya nga, napakalaga po na we must abide in His Son, Jesus Christ. We must manatili po tayo. Amen? Kahit na ilan na lang po natira, mananatili pa rin tayo. Amen? Amen. Sino ito mananatili sa Lord? Tasang may. Praise the Lord. Kung lahat kayo manatili, may dati pang manatili, in 1 year time, doble na po. Amen? Pagkat ang sangang namumunga na konekta sa Panginoon ay lalago at marami po nang ipapakita. Pangatlo, God disciplines us to be productive. Okay, sabi nga sa number 2, sa verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at yan ang kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Sa verse 6, sabi nun,
Ang hindi natin sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganung mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Okay. Sabi nga ano, ginagawa ng God the Father, the gardener, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. Yes, tayo, sanga tayo na sanga. At meron pa tayong sanga sa ating buhay. Okay, marami tayong sanga. At tayong sanga na nakakulit sa Panginoon. Ang gagawin ng Lord sa mga sangang hindi nabumunga, meron ng sangang hindi namumunga, no? Especially sa ubas, no? Ang kanya gawin, tatanggalin niya yung mga sangang hindi namumunga bilang garden. Sapagkat ang ayon ng prinsipyo, kapag ang isang puno na hindi talaga namumunga, tatanggalin na yon para yung nutrients na bukod sa kanya, pupunta din sa sangang namumunga. Yun po yun. Para lalong maging marami ang bunga ng sangang namumunga. Okay, hindi lang yun. Nililinis niya ang sangang nagbubunga. Yun na sa namumunga, nililinis mo ito. Inaalis yung mga bagay na naghihingi sa kanya to bear fruit. Okay. Kaya po, naranasan sa Cavite, yung pong isang puno ng avocado, ay meron pong dumapong tumubong dapo na halaman. Ang dapo halaman niyo po yung kumakabit na sa sanga, nabubuhay siya sa sanga, hindi sa lupa. At dahil po doon, ginagawa ko po, tinatanggal ko po yung dapo na yun, yung halaman na yun na hindi sa avocado. At para yun kung sanga na yun ay mamumunga. Ano po, mayroong mga bagay tayo sa buhay natin, no? May mga sanga sa buhay natin na dapat nang putulin. Amen? Dapat nang ikat, dapat nang tanggalin, dapat ka nang disiplinahin. Hindi ka pwedeng, huwag muna, Lord. Pag hindi ka magpapadisiplina, Lord, hindi ka magbubunga. Kung magbubunga ka, kakarambot. At minsan, may bunga na hindi tumutuloy, bubot, nahuhulog pa. At minsan, nag-iisa na lang, dinakit pa ng ibon. Ano mangyayari sa iyo? Diba? Kaya bilang sa Kristiyano, kailangan tayong manatili sa Panginoon at sa panahon natin, we are willing to be disciplined by God. Amen. Ano ba mga bagay na dapat supilin? Alisin. Isang pinong kapatid sa church. Bago lang po siya, bigla na patawa siya. At sa pagkatawa niya, natuwa siya, nakapagmura. Ay, ito nabigla siya gano'n. Sandaan siya. Parang na siya, okay lang yun. Tatanggalin ni Lord yan. Diba? Oo. Sino sa inyo yung gano'n? Pag nabibigla niya siya, nasa sobrang tuwa. Sa mga iba po, expression lang. Sa iba. Pero, pangit expression. Diba? Alisin na natin yung pangit. Kundi, magandang expression. Magandang mga binamali. Amen. Dati, hindi po talaga mura ang expression ng mga tanda, no? Ano siya sabi? Imbitahin niyo mo. O, yung ngayon, no? Ano pa ba? Yung itong kalabaw, no? Ay, kabayo, mga ganun, no? Mo sinasabi, no? Ay, kalabaw, di ba? Oo. Marami-rami ng mga expression. Siguro sa gandang, ibang magandang expression, no? Ay, pogi, di ba? O, ay, ganda, di ba? Ay, blessing, di ba? So, kung yung magandang sa mga bagay na alimura o pag-put down yung mga tao. Therefore, bilang Kristiyano, you know, 22 piraso na lang po pala. 22 piraso na lang. 22? Sanga na hindi namumunga. At yung namumunga na sanga, no? Meron kayong mga tinatawag na binigay ng Lord ng mga talent. Amen? May mga gifts po tayo, bawat sa atin. And the Lord will prune that talent na yan. Nagawin niya, kanya pong aalisin yung mga sobrang dahon. Para lalo kang magaling, maging maganda ang iyong mga product o yung pag-awit, paglilingkod, everything. Ang kailangan natin is, we must be willing, no, na handang magpadisiplina sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi ba nga hindi tayo disiplina, umiyado tayo. Wag po, di ba? Ano po, bago ko mag-pulto, di ba? Lord, nasa gitna ko ng kasalanan. Way back 1980, yun ang isipin ko. Matagal na po tayo. Hindi pa ako full-time. Kasi parang isang Kristano nawala ko sa ministry, si Busi at Sherry, naharap niya ako. Si Tami. Hindi yan nag-sound. Hindi yan wala sa choir. Kasi po nagtrabaho ako sa construction, sa government project. Minsan din kumitabaho kami. Kami mga under ng mga contractor. Ngayon, ang mga mayaman ng mga contractor doon, di ba?
Hindi kayong insan, ano, pabrita. Ay, contract. O, diba? Contractor, mayaman daw. At that time, nawala ko sa ministry because of construction. Nandun ako sa construction. And may mga bagay na inalagaan ko kasalanan sa buhay ko. At one day, sabi ko, Lord, I want to, bumalik ko sa Panginoon. Bumalik ko sa ministry. Namimiss ko yung paghawik, no? Kaya na tinatay yung progress yun, no? Parang gusto sumabay, no? Naalala ko yung dating pinag-aralan namin, no? Ganoon, parang ang sarap mag-serve kay God. Diba? Base for base. Pero ano po, sabi ko, Lord, ano kayo gagawin? And then one day, iyak na iyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikat mo ang mga bagay na hadlang sa buhay ko para maglingkod sa iyo at manumbalik sa iyo. Tinanggal niya ang girlfriend ko. Hindi mo ba? Kaya mo yun? Hindi ko kaya, pero kinaya ko because of that. Yun po yun. Kung siya naging hadlang, kung ang trabaho mo, hadlang para ikaw ikot o manatiling totoo sa Panginoon, no? At manatiling righteous in the sight of God, kung ito ay naging hadlang, at ito ay may malaking kita para sa iyo, i-give up mo yun. Manatiling sa umasa ang Panginoon sa gagawa sa buhay. Amen? Amen. Kung kayo pwede na, hindi wala naman yung endorse. Pag-pay mo siya. Amen. Yan talaga yung kuming sa buhay. And one day, God will answer your prayer. Amen. Okay. Kaya, handa ba kayo magpadisiplina sa Panginoon? Hindi yata. Masakit, no? Pag tayo po ay, alala ko sabi ng anak ko, Dad, nasugot ako sa puhod. Sakit. Sige. Alam niyo po, ako po ay sa lista pag magagamot sa akin. Pag may sugat ako, binubusan ko na ako. Sabi na po, Dad, sabi sa lista ko, yung mga inner, no? Yung mga sa loob, sugat niya, huwag alcohol. Betadine, ano naman. Kasi pag hindi ko inalcohola, hindi ko napipin yung sarap, pagkatapos ng haptik, di ba? Pagkatapos ng putakan yung sugat mo ng alcohol, aray, di ba? Pero pagkatapos di ba? Sino nagsubok nun? Ay, wala. Ako po, gusto ko yun. Kaya po yun. Sakit, pero pagkas nun, bakit kayo pa? Actually, kaya ginagawa yun kasi wala pong panlinis. Pero huwag pong gawin yun kasi hindi po maganda pa kayo malalim yung sugat at alcohol. Hindi po in-advise po yun. Pero sa akin, parang matarapan ako. Ay, ibig sabihin ko nun, minsan may mga bagay na masakit sa buhay natin na kaya natin tanggapin. Amen. Pagkatapos niya ay masaya ka na. Amen? At sino masaya? Siyempre tayo. Paano naman? Isa ang God. Okay. Hindi na tayo disiplinahin ng God. Disiplinahin. Kundi God will provide all things for us to become joyfully fruitful. Panginoon, ang Diyos ay magbibigay ng lahat, no, ng ating Panginoon, no, sa atin para tayo lalong mamunga ng sagana o mamunga ng masaya. Amen. Okay. Sabi niyo sa verse 7, kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Sino sa inyo gustong ibigyan ng Lord ang kanyang dalangin sa Amen? Amen. Ayaw mo. Sino gustong tugunin ng Lord ang kanyang prayer sa Amen? Amen. Sa ating nabasa, ano daw ang requirements? Panginoon, una, manatili kayo sa Kanya. Okay? Sino tayo manatili? Kay God. Pag may problema ng pera, kayo na manatili sa bumbay. Wow. Okay? Na-overto mo na pero wala kang pera. Lumaan siya, huwag ka manatili sa ganung klase, kundi sa Diyos ka umasa. Amen? Jesus ka manatili. Amen? Amen. Okay. And also sabi niya, manatili sa Kanyang salita. Manatili tayo sa mga bagay na sinabi ng Panginoon, sa mga inihayag ng Panginoon, sa katotohanan. Amen? Kaya napakalaga po na hindi lang tayo nananatili na nagpapel sa aking Panginoon, na tayo connected because of His love, but also, we must read His Word, study His Word, and obey His Word. Amen. Sikreto po yun. Mindanao yan. Manatili tayo sa Panginoon at ang kanyang dapat manatili sa atin. Amen. At kung ano mangyari sa inyo, hingin ninyo ang inyong nais
at matuparin yun para sa inyo. Okay, mayroong po disclaimer ito. Tinginin niyo ang mga nais mo. Paano kayo po ang nais mo ay hindi maganda? Okay. Paano yun? Parang hindi yata totoo yun. Kasi po, pag sinabi niyo natin tayo sa kanyang mga salita, diyan po, ang hingi natin yung mga bagay na ayon sa kanyang salita, sa kalooban. Amen? Amen. Ang yun po ang sikreto doon. Kaya ibig sabihin po noon, even though meron kang maraming gusto, pero hindi po ayon ng kalooban para sa iyo, no? Hindi mo ito matatanggap. Pero mas masarap matanggap ang kalooban ng Panginoon, ang inihanda ng Panginoon, kaysa gusto natin. Amen. Pero ang mga bagay na hinihiling natin ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, ibibigay niya. Amen? Amen. Amen. Kaya kayo mag-promise ng puntaan nang nag-pray na tumama ako sa karera. Hindi ka dapat natama. Sa wedding. Hindi ka tatama sa ito. Bakit hindi ka looban ng Panginoon? Hindi mo dito. Yung mga sinasabong ko, nakatago lagi. Hindi ka looban doon. Kasi hindi ka dapat sa kanya. God will provide all things. Lahat ng mga kailangan po natin. Okay, para tayo ay maging blessing din sa iba. Ano po, siguro naikwento ko na, parang minsan ko alam kung nagkwento ko na rin mga kwento ko. Pero pag narinig na, makinig na ulit kayo. Meron pong kami din-develop na retreat house sa Cavite. And then, actually po, mayroong right of way papasok, 3 meters by 80 meters. And then, lahat po na nakagawa ay doon dumadaan. Mas nabili ulit yung isang site na lupa at walang daan yun. Ang dadaanan papunta ron ay isang bangin. Sino ang hirap gumawa ng daan sa bangin? So sabi ko, Lord, ikaw mag-provide ng lupa para mayroong madaanan ng mga sasakyan. At mayroon kaming sa labas mayroon pong karatula na ito yung Patriot Center along the Palangiron. Tapos pumunta kami ng web ko, tinuro ko, ito sinasabi sa iyo na pag-ibigay natin, na mabili natin para may daan tayo papunta doon sa Norte. Sabi ko, ano po ba, after na ilang weeks, i-provide ang God na pambili mo. Amen? Amen. Wala akong pera. At pumayag yung may-ari ng lupa, na-ibenta sa amin. Tapos kahapon niya, Pastor, kailan mo babayaran yung huling bayad mo? Eko, this week po, sabi ko, pwede kong dagdagan yung dimension niya. Walang problema, Pastor. Basta kumpitin natin. Dagdagan yung siyempre ng bayad. Parang gano'n. Walang problema. Nagpabay niya po ang Panginoon. Diba? God is faithful. Amen? Amen? Amen. Ibibigay niya lahat ang ating hinihiling according to His will, according to His word. Amen. Number 5, God designed us to be His servant. Tayo dinisign niyo na maging kanyang mga alagad. Sabi nga sa verse 8, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga, at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Paano po napaparangalan ng Amang nasa langit? Anong nangyayari sa atin? Tayo ay nagbubunga ng masagana. Okay? Amen. Kaya napuwar po talaga ang goal ng sa Kristiyano na sa goal ng God sa atin ay magkaroon ng masaganang bunga. Amen. At the same time, pagiging magkakaroon ng masaganang bunga, nakikita sa atin yung bunga na nagagaling sa ating Panginoon Kristo at kundi ito'y bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ano nangyari? Na ipapakita natin na tayo ay mga alagad ng Panginoon. Amen. Hello? Kaya pag sabi niyo, ako ay alagad, ako ay pagkasunod ni Kristo, ako po ay lingkod ng Panginoon Kristo, kailangan makita sa atin ang bunga. Mahirap pong mag-share ng gospel. Ang hirap po talaga mag-disciple. Kung kayo mismo ay hindi binago ng Panginoon. Kung kayo mismo, ang bunga niyo hindi kaya-aya sa Panginoon. Amen? Dapat ang bunga natin, kung sino ang ating Panginoon, siya ang ating bunga.
Ang bungyo ay malasang mga tao. Sabihin lang, ikaw nga ay alagad ng Panginoon. Amen. Sino ito ang gusto maging alagad ng Panginoon? Amen. Amen. Sa maliit na paraan. Ayaw po sa simbahan ng Santa Mesa sa amin po. Last Sunday, sabi ko, kasi po, kami po nakatasimbahan, siyempre pag wala po yung cleaner, wala po yung nag-tweet doon, ako po nag-aayos ng silya, nagwawalis. Nilalapit ko yung silya doon. Ang hirap, di ba? Tapos sabi ko, sino sa inyo may mga gift ng cleaning? Sino sa inyo may gift na niyan? Please, tulungan niyo po ako. Alam niyo po, nangyari kahapon, may dumating sa kapatiran, director sa PUP. Director sa doon. Director sa doon, sa director. Pumunta sa simbahan. Member po namin siya. Naglinis ng comfort room. Bili niyo po yun. CR ang kanyang linis, hindi yung sanctuary, ha? Nilinis niya yung CR ng mga lalaki. Si babae, may naglinis na eh. Si babae. Pero sa lalaki, mga kabagati ng lalaki maglinis na CR, ano? Lalaki po siya director. Pumunta sa roon. Lalaki mo, kapatid. Maglilinis pa ako ng CR. Bili niyo po yun, director? Sa PUP. Maglilinis ng CR. Sabi sa mga sigato Martino, si director, naglinis siya. Sinusunod. Wala. Hindi lang sila. Ano po, hindi kailangan maging maganda ang trabaho mo o yung ministry mo. Ang mahalaga, ginagawa mo ito ng may katapatan. Amen. Yun dito, maagat yung Sunday dapat. At para ayusin ang silya, magwalis diyan. Amen? Tulong-tulong tayo pagkat ito ay simbahan ng Panginoon. Amen? At bilang simbahan ng Panginoon, bilang kabahagi at tayo bahagi ng kawan ng Panginoon, pagtulungan natin. Amen? Amen? Amen! Kanina ma-announcement every Sunday na nandito ako, may announcement doon. Sino na kaya nag-commit? Ako ba? So sabi niyo, malapit na, malapit na, malapit na, malapit na. Ano yung malapit na? Malapit na kumalis. Sabi nga noon, ngayon na ang tamang panahon sa paglilingkod. Hindi ito dapat binabaliwala o dito saka-saka na. Okay? Actually po, yung ating bunga, actually, pag namunga isang bunga, yung bang bunga ay para sa sanga? O para kayo na yung bunga? Kunyari, may sanga na bunga na, no? The vine, the branches, yung branch na ay maraming bunga, branches, mga branches ay maraming bunga, at yung ikaw bilang isang branch ay namunga. Para saan yung bunga? Doon po sa branch? Doon po sa sanga? Hindi. Kanino? Una, sa owner. Ikaw, yung ating mga bunga ay para sa Panginoon. Yung ating mga ginagawa, yung ating mga bagay na nagbuyatan, pinagsakripisyoan, ay para sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya sabi nila, ang tunay na may bunga na lingkod ko, sila yung talagang nagdilingkod, anuman ang maging hinihingi sa amin. And also, yung bunga natin ay para sa iba. Diba? Kaya po, napakalaga po na tayo po ng mga sanga ay mamunga. Pang-anim, God wants us to remain in His love. Sabi niya sa verse 9, kung paano inibig ako ng Ama, yun naman inibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y natili sa kanyang pag-ibig. Manatili tayo, no, sa pag-ibig ng ating Panginoon. At paano tayo manatili, no? Kung tayo ay manatili sa kanyang mga, tinutupad natin kanyang mga, ang pag-ibig sa Panginoon, hindi yung emotionally you are in love with God. It can be, yes. But not only emotional feeling. Hindi lang yung, I love you, Lord. Pag ganun sa atin, I love you, Lord. Pag-uwi sa bahay, ano siya na yun? Kundi yung sinasabing, I love you, Lord, means, I'm willing to follow your word. I'm willing to obey your word. Diba?
Pag sabi mo sa asawa mo, mahal na mahal kita, sabi ng asawa, magdama ka nga, yes, darling. Diba? Pag sinabi mo, mahal kita, handa kang magsakripisyo. Amen? Amen. Kaya, kung ano sinabi ng mahal mo, at mahal mo siya, gawin mo. Kung dito, hindi naman nakakalalaki yung nakabawas yung pagkalalaki pagkalapa, di ba? Hindi naman nakakabawas ang pagkaba yung pagmamartilo. Ang malaga nagtutulong-tulong ng kasawa. Yun. Kahit ganun, hindi lang puro tayo, asan ang pag-ibig ng Lord? Ito pag-ibig ng Lord, yun. Puro tayo dami, pero wala sa gawa. Wala sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Wala sa pagsunod sa kautos ng Panginoon. Manatili tayo sa kanyang salita. At doon po, naralaman din na natin sa ating pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Pag sinabi mong ang pag-ibig ng Diyos na sa akin at ako'y umiibig sa Kanya, may ginagawa ka ba? May gagawin ka ba? Mayroon. Diba? Panginoon, love without action ay parang wala. Diba? If you say, I love you, and you're willing to do something for you with love. Amen? Especially kay God. Manatili yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, pinakikita niya na ang mga anak niya ay tumatalima sa kanyang puso. Amen. Amen. Kasi sa inyo, dati po noong unang panahon, gusto pa yung sulat-sulat. No? Meron niya tawag na, sino yung? Stationary. Nung kami na sa elementary, high school, and college, no? Gusto nung ganyan, text-text na lang, ano? Gusto lang. At pag nakatakap ako ng isang note, no? Ng mahal ko, kaya ng class ko, iniipit ko sa libro. Sa notebook, di ba? Idinidikit pa. Tapos pabalot ng plastic, di ba? Mga babae. Dahil sabi niya, smile, nakalanod, smile lang pala, tapos binalot pa. Singati ka siyempre. If you love someone and he asks you to smile, smile. Amen. Kung mahal ka ng Panginoon, kung gusto niya, at ay special ka, gawin mo. Amen. Mahal niyo bang Panginoon? Mahal niyo bang Panginoon? Amen. Isipang manatili sa Kanya. Amen. Ang Kanyang salita. Amen. Mananatili ang pag-ibig niya sa inyo. Amen. Number 7. God wants our joy to be full or to be complete. Sabi sa verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko, sabi ng Panginoon. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Bilang mga sanga at si Jesus ang ating puno, nais niya na malubos ang ating kagalakan. Sino sa inyo ang nakaranas ng hindi maipaliwanag na kagalakan? Hindi lang kasi kasiyahan, kasi pagkasiyahan ito sa bod, yung mga bagay na nakatanggap natin, na masaya ka, yung mga gusto mo masaya ka. Pero yung galat is more on inward feelings that comes from the Lord. Sa atin nakakaiba. No? Even na may problema, pwede ka maging magalak. Pwede ka pwedeng masaya. Diba? Ito yun? Tama? O, hindi yung masaya. Even doon, hindi mo masyadong mukha mo ay iting-iti, pero sa puso mo lumalabas ang isang kagalakan. Sabing ganon, nais ng God the Father ng ating joy ay makumpleto. Kung malubos ang ating kagalakan. Paano? Sino sa inyo ang naghahanap ng kagalakan sa maraming bagay? Sino sa inyo ang matagal na napagod na nakakahanap ng kagalakan dito sa lupa at hindi pa niya naranasan ang isang kagalakan, sabi niya na tunay na kagalakan. Alam niyo kanta, no? Yung tapis na binibigay ng Panginoon ay hindi katulad ng isang mundong ito. Kundi peace na nagaling sa Kanya. Ganyan ang kagalakan. Pero anong kagalakan dapat na i-desire? Sa talatang ito, pero pinapin. Ang dapat i-desire yung mapasenyo ang kagalakan ko, sabi ng Panginoon. Hindi pala kagalakan ng mga bagay na sa lupa. Hindi kagalakan ng mga bagay na mayroon ka. Kundi kagalakan ng Panginoon. Diba? Amen? Ang siyang dapat sumatin. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord. Ang kagalakan ng Diyos, ng aking Panginoon, ang aking
kalakasan. Amen. Pag nasa atin ang kagalakan ng Panginoon, yung kagalakan ng isang kumpletong kagalakan. Walang pwedeng magtapat doon, walang pwedeng magkumpara doon. Amen? Nalulungkot ba kayo? Sawi ba kayo? Kung meron kayong mga problema, lumapit kayo sa Panginoon at tingin nyo ng kanyang kagalakan is may Amen? Hindi mo marakot ang Panginoon. Amen? At the same time, God is willing to provide everything para sabihin natin na napakabuti ng aking Panginoon. Merong tanong dito, saan nga ba nakasalalay ang iyong kagalakan? Saan o kanino nakasalalay o nakadepende ang iyong kagalakan? Kung ang nakadepende sa kayamanan, kung hindi kayo yumaman, di wala kang joy. Kung ito'y sa kagandahan ng iyong figura, at wala ka nang gawin mo, wala talaga. Paano kung kagalakan? Therefore, umasa ka na sa kagalakan mo sa Panginoon. Amen. At anuman ang daanan sa buhay o anumang struggle sa buhay, kung ang Lord na sa iyo, ikaw ay puno-puno ng kagalakan. Amen. Number 8. God wants us to love one another. Bilang mga sanga, kailangan mahalin natin ang kapwa sanga. Amen. Alam po, sabi nyo sa verse 12, no? Ito ang aking utos, sabi ng Panginoon. Magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sa verse 17, ito ang aking utos, ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Hindi po pagmamahal ng mga bagay na meron kayo. Actually, sabi nun, tulad ng gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Gaano ba tayo kamahal ng Panginoon? Mahal ba tayo ng Panginoon? Anong kanyang ginawa para patuloy mahal na tayo? Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Ganun ang pag-ibig ito. And yun doon pala ang kailangan na gawin natin on how to love others. Handa tayo magsakripisyo para sa iba. Amen. Amen. Handa ba kayo magkibigan? Okay. Sino sa inyo, di ba, may vine, yung puno, at yung sanga. Di ba, minsan nga ay nagkakaroon ng tetang na, no, nagkakabanggaan, no? Bilang sanga sa sanga. Pag dumaan ng hangin, kakaskasan, nagkaklas sila. Alam po, minsan sa buhay ng isa, nagtuyo. Marami kayong sanga na minsan ay naka-extend sa sanga na iba. At minsan, pag dumaan ka sa malaking ulos ng buhay natin, o malaking bagyo, nagkabanggaan sila at masakit. Nagkakaroon din ng problema siya para nasasagi mo, nasisiko mo, no? Natatadyakan mo iba. Pero sabi nga noon, kung ito ay hindi karapat-dapat, putulin ang sanga nyo. Okay? Pangalawa, kung ito ay hindi mo putulin, hayaan mo yung sanga yun, sa kabila ng inyong pagkakaiba, ay ibigay mo pa rin ang pag-ibig sa kanya. Nawa, kung sakaling man dumaan ng bagyo, imbis na kayo ay magkaskasan, magkakawakan kayo ng pag-ibig ni Kristo. Sabihin mo, Lord, bind us by love. Amen? Ang Panginoon lamang ang pwedeng makagawa. Sa kabila natin mga differences, tayo pa rin ay magmamahalan sa mga isa. Amen. Sabihin mo, mahal mo ba ako sa Panginoon? Kung ayun sabihin sa namin, mahal mo ba ako sa Panginoon? Mahal mo ba ako sa Panginoon? Kaya kayo huli nag-away. Amen. Okay. We must love. Ay, bilang ko kwento lang, ano? Okay pa ba? May tayo pa ba ako? May nalala lang ako. Ito, sikreto to ha, pero hindi na sikreto ngayon. Nung ako'y bata pa, kami nila Kuya Lil. Tanay mo siya. Meron kami mga classes. Kuya Lil, no? Meron kami mga classes. Sabi ko na kayo pangalan, isa sa kasama namin, no? Meron siyang nililigawan na member din namin si Bahan. Nagkataon na sabi niya, Tomas, kami, samahan mo ko. Bakit? Pupuntahan ko yung
class ko. Nag-aaral saan? Sa PUP. Halika, bakit mo kasama? Para kausapin mo yung kaklase niya na kaibigan niya. O, di ba? Ano yan? Ako kayo tinatawag na, ano? Doon? Chaperon, ano? Tulay, o ako yung, para kausapin ko yung kasama niya. Kasi din, alam niya tayo. Kausay ko, gano'n. Alam niyo nangyari? Di, sinasama ko siya. One night, na naginip ako. Ano na naginip ko? Na girlfriend ko daw, yung nagiligan mo na. Ay, nahihirap talaga. Pag-gising ko. Mahal ko. May damdamin ako dun sa babae niya na nililigawan ng kaibigan ko. Tapos, nagkaroon kami ng Bible study dun sa West Villa. Ito mga kuya-kuya, ito, makulit. Sino sila? O, Tumas, sino ang kas mo? Eh, mo sunurin ko ako. Sinabi ko. Wala naman sunurin, yung kaibigan ko eh. Pero nangyari, sinismis ako. Naggalit yung kaibigan ko. Sumamalog sa akin. Totoo po yun. Sumamalog na. I think kinalaw siya. Sumama yung loob niya. Tapos after that, ano nangyari? Hindi ko pinapansin. Ano pagkaran ng ilang linggo, dinaatin niya rin ako. At ano nangyari? Nakatawa. Yung kinakausap ko para makausap niya yung crush niya, siya niyang kanyang niligawan at naging MU. Sabi siya, kilala ko yata yun. Kilala ko yan. Ibig sabihin ko yun, meron talagang magkanya ng kakaroon kayo ng overlapping, no? Minsan, gusto niya, hindi ko ba? Minsan, pero hindi po naging hadlang yan para kami umalis sa Lord. Okay? Nagpatawaran kami, nagpaubayan kami, ayun, hindi namin siya nakuha. Nabigas ko na naman yung babae yun. Ibig sabihin ko noon, huwag natin hayaan na yung mga bagay na differences o yung mga panahon gusto natin yung dahilan para tayo ay mawala kay Lord. Para tayo mawala bilang kapatid. Amen? We must love one another. Amen? Totoo kaya? And then number 9, God wants us to minister to others. Sabi niya 16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Pinilan ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hiniling inyo sama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Kami hinilang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Kanina, we must serve one another, love one another. We must become a servant of God, kalagad ng Panginoon, and also we must love one another, and also right now, hindi lang po yung ating mga kapatid sa ating partaya, but also we must humayo po tayo. Gamitin ng Lord ng ating mga bunga para marami ang makakilala sa Panginoon. Amen. Amen? Huwag naman yung mga pangit sa buhay natin na makikita ng mga tao gusto natin dalhin sa church. Kaya ilang buwan ka na kami, halika sa masimbahan. Ba't di siya sumasama? Kasi hindi niya makita ang bunga sa buhay mo. Amen? But if you have the fruit, no, that comes from the Lord, saan nang kayo pumunta paghayo nyo, maraming maniniwala sa Diyos. Amen? Maraming mananampalataya sa Panginoon. Amen? Madaling magdala. No? Sabi ni isang, kaibigan ko, sabi ko, bakit kung dumadalo na yung simbahan? Isa niya. Kasi yung kapitbahay ko ay born again. At dito pala umatin. Yun. At kaya ako ay pumunta dito sa simbahan. Kasi nakita ko ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagiging Kristiyano. Hindi siya nasalita na, halika! Hindi siya nisira ng gospel through words, but by his action, no? Nakilala at nakita na siya ay bunga ng Panginoon. Siya ay namumunga galing sa Panginoon. At ano po, siya mismong lumapit sa Panginoon. Ano po, God can use you. Bata ka man, ano man ang katangian mo, ano man ang kinatakutan mo, huwag kang matakot kapatid.
lumapit sa manatili ka sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Isabit mo yung sarili mo, Lord, I want to become your servant. Use me to love one another. And also use me to reach out para marami ang makakilala. Handa pa kayo na mamunga para sa iba. Hello, handa pa kayo? Amen. Okay, balikan natin sa isa. God intends for us to bear much fruit. God called us to abide in His Son. God disciplines us to be productive. God will provide all things for us to become joyfully fruitful. God designed us to be His servant. God wants us to remain in His love. God wants our joy to be full. God wants us to love one another. God wants us to minister to others. Nais mo talagang maging bunga na namumunga, ay maging sanga na namumunga na sagana. Amen? Amen. Sa ating pag-aaral, kaya nanggaling yung bunga ngayon, actually. Ito ay galing sa puno, sa vine. Hindi kayang mamunga ang sanga kung dito nakakonekta sa puno. Therefore, we are dependent. Hindi tayo dapat, kaya ko ito, mamumunga ako sa sarili ko. No. If the Lord Jesus Christ ay naghahari sa buhay mo, kanyang Panginoon Espiritu, tandaan niyo ito, magbubunga. Amen? Masarap. Amen? Pagkita ng araw, alam na rito, dala-dala sa Panginoon ang kanyang mabunga. Lord, itik-itik, masarap, matamis. Tandaan niyo po kung ano ang puno siya ang? Okay. Sinong puno niyo? Sinong puno? Panginoon. Anong bunga meron kayo? Bunga ng? Holy Spirit. Panginoon. Amen? Amen. Kung kayo ay nasa puno ng kaliwanagan, anong kasing bunga meron kayo? Kaliwanagan. Kung kabutihan, tayo nakabalik sa Panginoon bilang mabuting Panginoon, Pastor, tayo magbubunga ng kabutihan. Amen. Ang lahat ng bumuta sa bibig ay galing sa Kanya. Amen. Pagdating ng araw, ang simbang ito ay lalago because you are willing to be in Christ, abide in Christ, to be His servant, to love one another, to serve one another. At pagdating araw, sino unang-unang matutuwa kapag tayo po ilalago ang umunga ng ating Amang Diyos. Salamat. Amen. Meron tanong dito, saan ka na, no? Saan na gumagawa ang God sa iyo para ikaw ay mamunga? Ikaw ba ay bagong Kristiyano, sabihin ka, kung ka pa lang, o kakabita lang sa Kanya? Huwag ka mag-alala, daling oras, no? Talagang ikaw ay magbubunga. Ano, ikaw ba ay nasa pruning period? Dinidisiplina ka ng God, no? Para ikaw ay mamunga. At tinatanggal yung mga dahon, no, na hindi ka lapat ka, para lalo pang mamunga. Kasi ka na ngayon, nasa struggle, sa discipline time, o narito, nasa bulaklak ka na. Meron ka ng bulaklak. At nakita mo yung mamunga. Tutus ka. Patay kayo. So yan sa rito. Where is God at work in your life? Nasaan na siya ngayon na gumagawa sa buhay ninyo? Saan area na siya ng proseso sa buhay ninyo? Tandaan niyo po, ang nice na sa lahat na nandito, sa ating buhay, tayo ay mamunga ng sagana. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this afternoon, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Kami po ang mga sanga mo, Panginoon. Ikaw pong aming buhay. And we thank you, O Father, because you are the gardener. Inaalagaan mo kami ng lubusan. Binibigyan mo kami ng panahon, Panginoon. Ang iyong salita, ang iyong pag-ibig, ang iyong katangian, ang iyong pinaparana sa amin. Upang kami ng mga anak mo, upang kami ng mga sanga, Panginoon, ay mamunga o God. Alpas na handa kami na magpatisipin sa iyo. O ipagod mo kami, Panginoon. Kalisin mo mapagin kalikod sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na musbong ang saganang bunga na nagkakaling sa iyo, God. Gamitin mo kami bilang instrumento ng iyong pagpapala para sa ibaw, God. Pati ko Pilipinas. Lord, marami kaming kahinaan, marami kaming pagkukulang, Panginoon. Ngunit sapat ang iyong biyaya
sapat ang inyong pong pag-ibig sa amin upang kami manatili magpatuloy sa aming pananampalataya. Lord, use us mightily in your ministry. Use us mightily, God, to bring glory to you, Panginoon. And also we pray for His church bilang sangap, Panginoon. Patuloy ng simbang ito ay mamunga ng sagana para sa iyo. Gawin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon po ay dumako tayo sa ating communion. Every first Sunday of the month ay kailangan po natin itong gawin, alalahanin ang ginawa ng Panginoon. Kaya umaga, sige po, we are so much, pagod na pagod kami ni Mrs. Nagluto kami ng 10 kilos ng adobo, nagawa siya ng salad, and then pagod na pagod kami, and then we cook yung bread. And then, sabi ko, sabi niya, ba't marami itong niluto? Sabi, Dad, kasi anak ko po, yung nakatawag niya, gusto niya kainin yung bread. Ayun, binasa ko, huwag na kainin natin pagkanta din pa yan sa kabilang simbahan. Dito po. Okay. Bakit meron po tayong bread sa ating communion? Bakit meron tayong iniinom? Bread symbolizes what the body of Christ. Nung kung sa upper room, nung pag-usip pagkando sa communion, tinipo niya kanyang mga alagad. At sinabi niya kapunan. At at the same time, pagka nandun sila, lumampot ang Panginoon ng tinapay, pinagpasalamat sa Diyos at pinagpirapireso ito at binigay sa kanyang disciples. At sinabi niya, ito ang katawan, no, na inialay para sa ito. Ano po, every time we will have our communion, hindi lang po tayo para gumagawa ng event, hindi lang po gano'n. But it is from our hearts, in our mind, inisip natin na tayo, inaalala natin ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Siya ay namatay para sa atin. Amen. Ang kanyang katawan ay nasaktan, nabubumatay para sa atin. Ganyan din naman, no? Ang kanyang dugo ay tumigis doon sa Kalbaryo. Ito ay sinisimbolo ng ating ilimay na pupita. Kung saan ang Panginoon, sa ating karumihan, tayo kanyang tinanggap at linis. Tayo kayo naging karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, as we take the bread and the cup of covenant, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-ibig sa atin. And also, yung cup na ating inumin, itong juice na ito, alalahanin natin, no, na tayo makasalanan, nagkakamali. Minsan, hindi natin sinasadya, but the Lord's grace ay nandyan. Handa tayong patawarin kung totoo tayong lalapit at tulad sa Kanya. Amen? Hinihiling po ang lahat na maging seryoso ngayon. Isipin natin ang Panginoon ang kanyang ginawa sa atin. Ang kanyang kamatayan para sa atin. Huwag tayo minang sabihin natin, sabi-sabi tayo, Panginoon, salamat po sa iyong katawan, nasaktan, nabugbog, at namatay para sa amin. Panginoon, salamat sa buhay na ibigay sa akin. Salamat din, Panginoon, sa paglilinis sa aming mga kasalanan. Sa magitan ng iyong dugo, kami naging malinis. Tayo po natin tumayo. Heavenly Father, we thank you for your body, God. We thank you for your sacrifice for us. And Lord, pagparayin po itong tinapay ito na sumisin mo ng katawan. Purihin ka, Panginoon. Tayo po lahat.
Panginoon, pagpalain niyo po yung aming inumin na sumisimbolo ng dugo ng tumigis at gumuho sa Kalbaryo, Panginoon, para sa amin upang kami maging karapat-dapat at matuloy na natin. Purihin ka, Panginoon. Kaya po, at Panginoon, mula ngayon, O Diyos, patuloy kaming mangus pa sa amin, Panginoon, upang amin pong bigyan ka ng karangalan, pasalamat, at gamitin mo kami, O Diyos, para pananganap ng mabuting balita. Sa iyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Happy na po po. Good na siya. Hello. Ayan, bago po tayo matapos, muli po nating awitin ng goodness of God. Magstayo po tayo. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after,
running after me. So alive, you have been faithful. It's so alive, you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat po. Meron po tayong merienda. Sa ating Panginoon.